Babae ka. Hindi ka babae lang. Pero bakit hanggang ngayon, sa mundo nating moderno na raw, kailangan mo pa rin ipaglaban ang sarili mong halaga, ang sarili mong karapatan? Sa trabaho, sa lansangan, sa mismong tahanan, at oo, mismo sa ating simbahan. Babae ka, pero sa opisina, kailangan mong patunayan ng paulit-ulit na kaya mong maging higit pa sa sekretarya, na kaya mong humawak ng posisyon, na kaya mong maging boss. Pero bakit kapag mahigpit ang lalaki o istrikto ang lalaki, ang tawag sa kanya ay leader? Pero kapag ikaw, dahil nga ikaw ay babae, ang tawag sa'yo, napaka-bossy, masyadong palaban. Bakit kapag siya ay determinado, sasabihin nila, siya daw ay matapang. Pero kapag ikaw, masyadong emosyonal. At kahit anong galing mo, may ilan pa rin naniniwala na mas bagay kang taga-timpla ng kape kaysa tagagawa ng desisyon. Babae ka, pero ang sweldo mo, mas mababa. Ang respeto sa'yo, mas manipis. At ang espasyo mo sa tagumpay, mas makitid. Babae ka, pero sa lansangan, hindi ka ligtas. Hawak mong susi. Hindi para sa pinto, kundi bilang sandata. Naglalakad ka ng mabilis, hindi dahil nagmamadali, kundi dahil natatakot kang baka hindi ka na makauwi. Dahil sa mundong ito, mas madalas pang tanungin ng babae kung ano bang suot mo, kaysa tanungin ng lalaking, bakit mo siya sinaktan? Mas madalas pang pagsabihan ng babae na huwag kang mag-inarte, kaysa sabihan ng lalaki na huwag kang manggahasa. At kapag nagsumbong ka, ang itatanong nila, baka naman kasi hinayaan mo. Baka naman kasi gusto mo rin. Sigurado ka ba? Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Hindi mo kailangang manahimik. Dahil kapag ang biktima ang pinapatahimik, mas lalong lumalakas ang sa dilim. Babae ka. At sa tahanan, para bang obligasyon mong akuin ang lahat. Ikaw ang ina, ikaw ang ilaw, ikaw ang sakripisyo, ikaw ang huling kakain, ikaw ang unang gigising, ikaw ang kailangang magparaya. At kapag ang lalaki ay naglaba, naglinis, nag-alaga ng anak, ang sasabihin nila, wow, ang bait naman. Pero kapag ikaw, natural lang yan. Babae ka eh. Natural lang? Natural lang na ikaw lang may pasa ng tahanan? Natural lang ba na ikaw ang laging nauuna sa pagsasakripisyo? At paano kung ang mismong tahanan na dapat sana'y pinakaligtas mong lugar, ang siya pang nagiging kulungan mo? Paano kung ang mga kamay na dapat humahaplos ng pagmamahal ay siya rin kamay na bumubugbog sa'yo? Paano kung makarinig na dapat na bumubulong at sinasabi, mahal kita. Ay siya rin, tinig na sumisigaw na wala kang kwenta! Paano kung ang lalaking sinumpaan mong mamahalin ay siya ring lalaking unting pumapatay sa'yo? Pisikal, emosyonal, psikolohikal.
babae ka. At hindi mo responsibilidad ang tiisin ang sakit. Hindi mo tungkulin ang manatili sa relasyong pasak o toxic. Hindi mo kasalanan kung minahal mo ang taong hindi pala marunong magmahal ng tama. At sa simbahan, babae ka. Pero sa altar, may mga pulpito kang hindi pwedeng akyatin. Sa ilang kwento ng pananampalataya, mas pinipiling i-focus ang lalaking bida. Kahit ang unang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus ay isang babae. Si Maria Magdalena. Siya ang unang tumakbo. Siya ang unang naniwala. Ang unang sumigaw na si Jesus ay buhay! Kung si Jesus mismo ay hindi natakot, lumapit sa babae. Kung si Jesus mismo ay hindi nagdalawang isip, bigyan sila ng boses. Kung si Jesus mismo ay unang nagpakita sa babae noong siya'y muling nabuhay. Bakit hanggang ngayon, may ilan pa rin pilit kang pinapatahimik? Babae ka. At hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot. Para marinig, para manindigan, para mabuhay ayon sa misyon mo. Dahil hindi ka babae lang. Ikaw ay matalino. Ikaw ay malakas. Ikaw ay may boses. Ikaw ay may halaga. Sa lansangan, sa trabaho, sa simbahan, sa tahanan. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay kasama. Ikaw ay karapat-dapat. Kaya sa lahat ng nagtangkang pigilan ka, sa lahat ng nagsabing hanggang dyan ka lang, sa lahat ng nagmaliit, nagmataas, at nang-api, isang bagay lang ang tatandaan mo. Hindi ka babae lang. Ikaw ay babae. At ikaw ay malaya. At ikaw ay mahalaga sa mata ng ating Panginoon.